So magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong araw mga idol is tatalakayin natin itong unit natin kasi mga idol marami pa rin tayo nakikita sa sa comment box natin mga idol na questions kung paano natin to na convert na ating unit. So although meron tayong video nito ng mga spare parts or parte kung alin-alin yung mga modify natin pero kulang pa yung mga idol kasi nagulit natin ito. Ano nga ba yung maganda dito o ang pangit sa unit natin? So, yung mga na-encounter natin ditong problema, tsaka gandang resulta. So, yun ang mga tatalakayin natin ngayon mga idol. So, sana po is suportahan nyo naman po yung ating video. So, thank you po ng marami. Shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa mga nanonood sa atin. So, thank you. So, ayun mga idol, unang-una sa lahat na tatalakayin natin is yung barrel natin. So, yung barrel natin mga idol is bali dalawa na. So, ito is yung 15 inches barrel natin na kinabitan natin ng binigay sa ating suppressor. Tapos itong nakakabit mga idol, yan, is yung 17 inches na galing kay Sir Tribo. Sir Tribo de Tigre TV. So, anong pinagkaiba nilang dalawa? Una sa lahat mga idol, ito. Yung pellet probe nila mga idol is magkaiba. Ito mga idol is para dito sa isa. So, ito napapansin nyo. Mamaya explain ko kung bakit meron yan mga tiplon tape. So, ito yung pellet probe ng isa. Yung isa naman, iba. Kung naalala nyo, isang klase nitong pellet probe na may butas dito sa ilalim at bilog mga idol. Yan dati yung pellet probe niya dito. So, ibig sabihin, yung awang niya dito sa kanal mga idol is maliit. So, ito mataba. 7mm ito mga idol. Etong nakakabit dito is 6mm. So, hindi ito kasya dito para magamit sana natin sa dalawang barrel, isang pellet pusher lang. So, magkaiba po yung ating pellet pusher. And then, mga idol, yung isa pang pinagkaiba nito, well, hindi naman actually pinagkaiba, pero ito kasi yung barrel ni Sir Tribo de Tigre TV is meron yung thread sa unahan. Tapos, ito wala. So, ito sinalsalpak lang natin. At yun, naka-thread. Ito mga idol, ito pang isa. So sa magko-convert dyan at may plano mag-convert mga idol ng PCP, may encounter nyo to mga idol, lalo na sa arms core, na yung pellet, ito yung pellet probe yan. O pellet, transfer port, sorry. Ito yung transfer port natin. So may encounter nyo yan mga idol. Pag pumuputok kayo, lalabas yan dito yung hangin. Dito sa ilalim, dito sa ibabaw. So ang ginawa natin mga idol is dinagyan natin ng O-ring. May O-ring yan dito mga idol, yan o. So, dalawang O-ring sa pinagitna natin yung transfer port. Sa magagawa nito mga idol o magpapagawa ng O-ring na ganito is make sure mga idol na nasukat nyo siya na nakasalpak dito sa ating itong receiver o ewan ko, receiver ba ang tawag nito. So, basta ito mga idol na may kasahan. So, pakilagay na lang sa comment box kung ano po ito. So, dapat nakasukat yan mga idol kasi once na katulad nitong isa, itong isa hindi natin nasukat ng maayos. So, lumalabas dito pa rin. Dito. Ito. So, lumalabas pa rin yung O-ring niya. Okay? So, yung O-ring ng ating sa barrel, kasi parehas to mga idol, mayroon dalawang O-ring dito. So, eto mga idol, hindi natin nasukat. Kaya lumalabas dito yung O-ring natin. Ito isang cause ng ating backfire dito. So, dito pa lang mag-iba na yung patama natin. Kung halimbawa, unang kinagwit mo, hindi siya nagba-backfire, maganda yung patama mo, solid yung putok natin, pag eventually mga idol is magba-backfire yan pag hindi na kinaya. Kaya ilalagyan natin ng Teflon tape para hindi niya kaya iangat yung ating O-ring sa kanyang itong nilalagyan yung parang kanal ng O-ring. So, yung ginamit natin ditong O-ring is 11mm by 1.5mm yung taba. Pareha sila. So, okay. Ano pa ba mga idol? Etong bolt. Ito yung madalas natin problema o lagi nating problema. Ito kung napapansin nyo ba may goma? Kasi mga idol, ito mga idol oh. So, ito mga idol, ewan ko nakikita nyo ba yan? Masyado na siyang maluwang. So, bibigyan ko kayo ng
peak nito mga idol, tapos yung size niya. So lumuluwang to mga idol, gawa ng backfire nga. So pag pumuputok tayo, eto, lagi umuurong. So sa kakaputok natin, kakakasa, yung metal na to mga idol is parang nabawasan na. Yung ginagawa natin, nilagyan natin to ng guma lang. So pero pwede to paggawan pahinang ulit. So gagawin ko nga is papahinang ko to, dadaling ko, babakasin ko to lahat. Yan. So yun oh, ang nipis na. So linagyan ko ng goma ito para maiwasan natin yung backfire. So masyado nang malaki yan mga idol. So bigyan ko kayo ng pick nito mga idol. So isa pa sa dito pa lang yan sa barrel and probe mga idol na modification. Dito naman tayo mga idol tatalakay sa ating railings. So okay, maganda tong railings kasi sa bullpup design natin mga idol. Pero kung hindi ka naman magbo-bullpup design, hindi mo na to kailangan kasi meron tayong rail dito. Kaso 11 mm lang po ito. So eto mga idol, ginawa ko kasi to para bullpup at kumasya yung ating chick rest dito sa ating unit. So kasi hindi naman natin pwede ikabit dito yung scope tas hanggang dito lang yung bat natin. So kailangan ko siyang iabante. Yung disadvantage ito mga idol na alam ko, pero pwede nyo naman gawa ng paraan mga idol, is eto. Yan mga idol. Yung kinakabitan ko ng rail dito. So eto, nakakabit yan dito sa likod. Yan no, kung nakikita nyo, eto, nakakabit dito, tsaka dito. So eto mga idol, meron din siyang lock dito sa ilalim. Yan, nakikita nyo yan. So meron din siyang lock dito sa ilalim para hindi ito gumalaw. Kaso minsan mga idol, lalo na sa hunting ground natin, mahirap kasi ito mga idol mapansin kung halimbawa nagalaw siya ng kaunti o nakatama ng kaunti yung scope natin or sa pag-travel, sa pagbiyahe. So mahirap siya kahit sipatin mo ng ganyan, mahirap mo siya makikilala na lihis na pala siya. So mapapansin mo na lang sa akin mga idol, napapansin ko is pag nag-edit na ako ng video ko, yung pellet ko nakikita ko, ito yung reticle, dito siya dumadaan sa gilid. So, yun ang nakikita ko. Ito yung dahilan nun mga idol. Yan ang isang disadvantage ito. Pero kung kayo papagawa ng ganito mga idol, pag na-zero nyo na, halimbawa na setup nyo na, pwede nyo pa ispatan to na welding or something na acetylene or para hindi na siya gumalaw. Tapos screw nyo pa. Pero dapat accessible siya mga idol. Like, madali mo lang siya matanggal. Alam niyo kung bakit? Kasi once na tinatanggal-tanggal natin to mga idol, is madali yung lost thread na thread. So, pag na-lost thread na yun mga idol, mahihirapan ka gumawa ng panibago. So, dapat madali mo lang siya din matanggal. Kaya eto, hindi natin to pina-acetylene or pinakabit kasi hindi natin siya mapapalitan ng thread pag in case. So, mahihirapan tayo. Kailangan natin lagi pupunta ng machine shop. So, ito pang isa na advantage naman ito mga idol kasi ito, ginawang ko to, ito yung ating barrel band. Yan. Ito yung barrel band natin mga idol. Na ginawa ko dito, meron siyang screw para humigpit dito sa ating barrel. So, pwede din naman ito mga idol galing sa taas pababa. Pero mas prefer ko yung sa gilid. So, although 0-0 naman siya mga idol, gusto ko lang yung may kapit para hindi talaga ito nagalaw. Plus, ito, nalock dito, hindi talaga ito nagalaw. So, although may vibration pa naman yan, may gagalaw pa dyan, may harmonic pa din yan. Pero, dito sa mahaba, mga idol, may harmonic pa yan. Pero pag itong kinabit natin, halos wala na tong harmonic. Siguro. Or maybe, hindi mo naman talaga maiwasan yan. Meron pa rin, pero kakaunti na lang. So, ito yung about sa top barrels natin na modification and downside. So, ito yung downside nito mga idol is gagalaw lang talaga to. Pwede siyang possible siyang magalaw sa hunting ground. So, yung iba meron naman bang paraan mga idol na paggawa ng kabitan ng scope. So, marami tayong nakikita dyan iba't ibang klaseng procedure para ikabit yung scope. Sa atin kasi from scrap materials lang po talaga tayong ginagamit natin. So, ito mga idol is yung isang arms core na sira. Pinutol ko, ito yan, ito to. Kasi yung bala ko dati, hindi ito. Yung ikakabit ko dapat dito is yung scope natin na naka 11 mm na mounting. So, hindi ko pa ito nabibili. Yun ang ginamit ko. Kaya, ganyan yan mga idol. So,
Pero meron naman iba na nabibiling mga mounting system na Pero the same, pag hindi naka-fix sa barrel yan, or hindi siya naka-fix kahit sa body ng unit, gagalaw at gagalaw yan. So, isang disadvantage yan mga idol. Ano pa? Ito naman mga idol yan. May nagtatanong sa atin paano ko daw ng kabit ito. Nagawa ito mga idol. So, ito mga idol, babaklasin ko yan rin yan. So, bibigyan ko kayo ng photo. Ito po siya. So, yan po yan. So, ipapakita ko dyan yung photo. So, ito mga idol is screw lang po ito. So, screw lang na ginawa natin na para tagos dito sa loob. So, ang ginagawa niyan is tinutulak niya yung spring natin papasok once na hinihigpitan natin yung screw. Tapos, pag linulusin din natin is tinutulak din siya pabalik. So, ganun po yung kanyang use. So, ang ginamit natin dito para mag-lock ito is dinagyan natin dito ng screw, isa, tapos sa ilalim, isa. So, para naman lock siya na, kasi ito mga idol, isa pa. Ito, pag hindi mo yan linagyan dito ng lock, gagalaw ito mga idol. Kasi yung thread nito or screw is nandito lang sa unahan. Sa ilalim nitong barrel. So, pag hindi mo yan mga idol na linagyan dito ng screw, hindi yan tatama. At least, hindi. Eh, nahihirapan tayo dito mga idol mag set up or mag putok ng accurately. Kasi sa mga disadvantage na nandito sa ating unit. So, dito naman mga idol is mas maganda i-advise ko sa inyo kung magko-convert kayo ng PCP is yung offset na po yung kunin nyo. So hindi ko alam kung alin yung best para sa inyo, kung yung threaded or yung may screw. Parang ganito sa akin, may screw yan, may lock screw. Disadvantage ng lock screw mga idol is pag tagal ng panahon tapos malakas yung power mo is yung maabante yan. So, pinupunit niya yung metal. So, yan ang napapansin ko dito. Dati maliit lang yung butas nito. At ngayon mga idol is sobrang laki na. Pero hindi pa naman siya nakakalas. Pero delikado. So, pag mataas yung output na gagamitin natin, pwedeng masira yan. Kasi dati naka 0-0 yan mga idol. Lahat yan may thread. So, tapos, isa pa, pag magko-convert din kayo mga idol, make sure na yung valve housing yung mga idol, merong ganyan. Yan mga idol is screw yan, nakakapit dun sa ating valve housing. Para hindi yung valve housing natin mag-force pabalik. So yung screw na nakakabit sa valve housing natin dito sa unit natin is 3. Isa dito sa taas, sa ilalim ng barrel. Isa sa ilalim na kumakabit dito sa ating buttstock. At isa dito. Yan. Ito 4mm na Allen screw. Ito naman is optional naman ito mga idol na regulator natin na gamit. Kasi kung gusto mo, ako kasi mahilig magbuting-ting. So, pag hindi yan adjustable reg mga idol or ordinary regulator yung kinabit natin dyan, kailangan natin yan i-empty bago natin ito mababaklas. Or may hirapan tayo. Kaya ang ginawa ko dito mga idol, kinabitan ko to ng on-off switch dati kasi yung karga natin dito is China reg lang po. So, although China reg din itong adjustable reg, pero ito mga idol is pwede natin itong maisara sa gusto natin. Kung gusto natin isara, tapos i-empty natin itong laman, katulad ng gagawin ko ngayon, i-empty natin itong laman at isasara natin to, pwede. Tapos, halimbawa, pwede habang nagre-repair ka nito mga idol, pwede mo na siyang kargahan. So, pwede mo na to i-fill. Habang nagre-repair ka, naglilinis ka ng unit mo, pwede mo na din siyang kargahan paunti-unti sa pump. So, pag kinabit mo na siya dito, saka mo lang siya bubuksan. So, pag alam mo nang sure ka na sa settings ng O-rings, yan, mga ganun. Tapos, kung magliligtas ka na, pag binuksan mo yan, dire-diretso yan, magsasara to agad yung ating valve. So, hindi ka magbobomba dito. Kasi, yung nangyayari minsan, mga idol, is kailangan natin ng malakas na pwersa dito sa ating valve para mag-close. Yung iba, kasi yung iba malalambot yung spring, lalo na sa mga hammer type na alam ko is malalambot yung kanilang valve spring. Kaya pag magbobomba sila ng empty, kailangan nilang hatakin yung valve stem, mga idol. Or yung tinatawag niyong firing pin dati. So papalitan na natin yun mga idol. Valve stem po, yung term doon sa pin na nasa labas. So
valve stem. So thank you sa nag-comment dyan sa atin na nagturo sa atin ng tawag at kinorek tayo. So yun, tama po siya. Valve stem na po yun, tawag natin doon. So, ano pa nga ba yung kailangan natin dito ibaguhin? About sa spring naman na may nagtatanong sa atin, spring, hammer spring and valve spring mga idol is nasa sa inyo po yan. Nasa pag-tuning ng unit nyo. Kasi pag yung dati yung karga na valve spring is nagva-valve lock kayo mga idol is yung problema nun, pwedeng stay yung spring sa valve. Kung mayroon kayong spare na spring na pwede nyo lakasan ng valve ay ang hammer spring, puputok yan. Walang problema. So kung pumutok at okay naman sa inyo, di okay na yun. Pero kung hindi nyo talaga mapaputok mga idol, hindi nyo mapalabas yung hangin. Sabihin natin 1.5 PSI na lang yung inyong output reg or karga, kasi yung iba na nagtatanong sa atin is hindi naman regulated. Meron lang silang fill port. So sabihin natin 1.5 yung karga pero hindi talaga maiputok. So kailangan mo na talagang palitan yung inyong valve spring. So or bawasan nyo lang yung ikot, yung hibla ba, yung ikot ng inyong valve spring, bawasan nyo lang ng kahit siguro isa o dalawa ikot. Tapos subukan nyo bago nyo ibalik sa inyong unit, kahit sa Nimrod, kahit bago nyo ibalik sa unit, siguraduhin yung mga kantas na kaya mo siyang galawin ng kamay mo na malambot siya. So okay, kabit mo na, sige. Kasi kung malambot siya dati sa kamay mo mga idol, plus pressure ng hangin, titigas yan. So pwedeng mahirapan pa rin ito, pero palagay ko mauunti-unti mo na yan ma-discarte yan. So yung iba naman, halimbawa wala tayong adjustable hammer spring pero gusto mong lakasan, pwede din po yun sa Armscore gawin or sa Nimrod pwede din yung gawin. Kakalangan mo lang dun sa dulo ng hammer spring, lagyan mo ng kahit washer na kasya or gawa ka ng aluminum na plate na lagyan mo ng butas na kasya dun sa parang spring guide niya. Tatawag kong spring guide pero bahala kayo kung anong tawag nyo dun. Kung nai-guess nyo yung sinasabi ko mga idol, kakalangan nyo lang dun. Tapos try nyo, putok. Pag lumakas, tas okay na, satisfied ka na, then okay. Pero kung hindi pa, pwede nyo kalangan. Pero hindi yan sobra mga idol kasi katulad yan ng may adjuster. Mararating mo mga idol yung plateau kung saan wala na, sagad na yan. Persado na, pangit nun mga idol kasi pagpalo yun sa valve stem mga idol is buga lang ng buga yung inyong valve ng hangin. So pangit yun mga idol, dapat equal. Pagpalo niya, sara, open, close, parang ganon. So yun ang tinitimpla dito sa unit pag nag-tuning mga idol. Ano pa ba pwede natin talakayin dito? Ano pa mga tanong niyo? Okay. Kay Katrina Tapere, iulitin ko po yung mga regarding po sa regulator nyo. Kung gusto nyo pong taasan yung regulator nyo, pataasin yung reg pressure ng inyong regulator, is mainam na sukatin nyo muna pag dinisassemble nyo siya. Sukatin nyo muna yung kapal ng assembly. Kung wala kayong pansukat, sabihin natin, o kahit sa ruler talaga mga idol, pero mainam ang sukat kasi yung difference lang yan mga idol is siguro 0.05, 0.0 something. Basta 0.0 yan, bihira yan pwede din siguro mag 0.2, 0.1 or mas makapal pa, mga 1 mm, 2 mm. Pero yung 0.05 mga idol is malaking bagay na yon sa inyong adjustment. So tataas na yung reg pressure nyo yun nun mga idol. Samantalang dito sa adjustable reg mga idol is pipihitan ko lang to, aakyat na yung ating reg. So madali lang. So madali dito sa adjustable reg. So yun, sa mga hindi adjustable reg tapos gusto yung taasan yung output nyo, at ganun lang po yung gagawin nyo. Babaliktarin nyo lang yung isa. Halimbawa, meron kayo nakita mga idol na parang ganyan mga idol na spring, parang ganyan. So ilalagay ko dito parang ganyan, okay. Pag baliktad mo ang isa niyan mga idol, kakapal yan. Ganun lang yung idea yan. Kasi kung bibigyan ko kayo mga idol ng tips or assembly mga idol, tapos lagyan ko ng 1,600 PSI, 1,700, 1,800, iba-iba po yung ating assembly or disc, ang kapal ng disc. So hindi po tayo magkakaparehas ng output reg. So baka sisihin nyo lang ako. So mas maganda
isa inyo na lang po i-experiment. So, kailangan mo dyan is yung tester. Reg tester. So, ayun. Ano pa ba, mga idol? Okay. Ang disadvantage nito, mga idol, para sa akin na adjustable reg is mabilis siyang reg creep. Okay? Madali siyang mag-regulator creep. Hindi ko lang alam kung bakit ang dalas-dalas niyang magganon. Pero sa siguro kakaikot-ikot ko, mga idol, is nasisira agad yung o-ring niya. Unlike dun sa mga stock na regulator na hindi ginagalaw yung piston, kaya halos matagal yung o-ring niya masira. So sa atin, pag ginagalaw-galaw mo, madali siyang ma-damage yung kanyang o-ring. Tapos, isa pa is yung moist na pumapasok dito sa ating tank, diretso dito sa loob. So, brush ito, mga idol. Brush yan. Ito. So, parang pag binubuksan natin yan, nagkakaroon siya ng parang lumot na or asin-asin na tinatawag namin dito is ang gamot lang doon, mga idol, is suka. So, bababad natin siya sa vinegar para mawala yung parang asin-asin. Tapos lilinisan na rin natin ng liha or pero malambot na siya pag nababad mo siya sa suka. Dahil dito kasi brass. So, kung aluminum yan, mga idol, wala. So, etong base niyan, itong block niya, wala. Walang damage yan. Walang problema dito. So, nagkakaproblema siya dito sa brass, sa loob. Kasi meron tong valve. May valve. Kaya nabubuksan natin ito na tangke. Naaalis natin dito. Naaalis natin yung piston reg na may hangin itong tank. Kasi meron itong valve. Yun. Yan, isa pa sa pwedeng magkaroon ng problem. Pero bihira. Ito, madalas. Pag ginagalaw-galaw. Pero pag nakaset up ka na, mga idol, at hindi ka naman katulad kung makalikot, maganda to. Maganda. Ito nga pala, idadagdag ko na rin dito, mga idol. Sa mga gustong magpa-tune o magpa-repair ng unit, mga idol, i-contact nyo po ito si Sir Oscar Noble. Yan. So, baka po malapit kayo sa kanya o tulungan kayo kung paano nyo maayos yung inyong unit at ma-tune. So, pwedeng ipadala nyo sa kanya or hindi ko po alam kung paano ang process niya, pero nagre-repair po siya, siya po ang nagtuturo sa atin ng mga tips and tricks, tapos sinishare ko din sa inyo. Tapos yung supply po ng pellet natin is by next week po or this week na mag-open na po ulit tayo at naubusan tayo ng mga patuka, mga idol. So, nagre-request din sa atin ng 60 yards accuracy test. So, baka susunod ko dito. Tingnan natin kasi wala po ang laman ang aking tangke. So, tingnan natin kung makakapagbomba tayo ng 2.5 at try lang natin sa 60 meters kung tatama ulit tayo sa kalamansi. So, doon siya nag-comment sa tama ng kalamansi. So, try natin yung accuracy test natin doon. So, try natin kung may groupings tayo doon at medyo may wind naman. So, hopefully, kaya natin paabutin doon. Tapos, eto, magre-repair ako. Babaklasin ko to. Yan. Dadaling ko to sa bahay. Kailangan natin tong ayusin. So, yun, mga idol. So, kung may mga karagdagan kayong katanungan dyan at gusto nyo yung matapik. So, ito po, share ko lang about dito sa aking unit, mga idol. Para may alam naman yung ibang nagtatanong about sa arm score setup natin. So, ayun. Yung scope natin is Discovery BT2. Yan. So, matagal na to, mga idol, sa akin. Hindi ko alam kung 5 years or 6 years na siguro to sa akin. So, yan. Okay pa naman siya. Tapos, eto, kung nagtataka kayo, yan lang po yung ating kay action cam. So, ginawa lang po natin yan kasi wala po tayo pambili ng mga action cam na mga nakikita natin dyan sa Facebook. So, hindi natin afford yun, mga idol. So, eto. So, ayun, mga idol, maraming salamat sa inyong panonood, mga idol. Siguro hanggang dito lang tayo at susunod nating video, tingnan natin kung kaya natin mabombahan to at walang laman. Try natin sa 60 yards kung tatama tayo sa kalamansi o tingnan natin kung may groupings tayo sa 60 yards. So, yun, mga idol, papalitan ko lang yung barrel. Ito, babalik ko dito. Tapos, susubukan natin sa next video na po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.